So yun nga, no, bago natin tulisanin ang lugar kung saan date retention pa rin to dito sa KOJC vicinity or Kingdom of Jesus Christ compound area and vicinity. So aalis ako tayo dito pero meron akong mga kinuhang mga mahalagang impormasyon, no? So shout out sa mga taga probinsya na papasok ng Davao City and mga taga Davao City na lalabas ng Davao City papunta sa kanilang mga probinsya. So tinanong ko ang isa sa mga pulis ho dito kung hanggang kailan ho to dito ila-lockdown itong highway, which is mahalaga ho yun na information gawa nung syempre di ba may flight ho kayo, meron kayong sariling business, no? Kumbaga meron kayong sariling pinagkakabalan sa buhay, no? So maaring madadamay ho talaga kayo at maapektuhan ho kayo sa dito senaryo, no? Sa insidente. So sabi nung mamang pulis ay ito daw lockdown daw to dito, sarado daw to yung area na to dito hanggat hindi pa daw andito pa daw. Ito pa yung yung ganap dito. Ibig sabihin hindi pa nahuhuli si Pastor Apollo Kibuloy. Yun, no, yun yung yun ang pagkasabi niya kanina. So yun, no, tinanong ko sila kung may flight ba. So meron naman daw. O yung bata yung may flight daw. So hinatid ng nanay. So ibig sabihin tuloy na ulit yung yung flights, no. So wala nang cancellations. Kagabi may mga cancellations tapos bumalik ulit, no. Kasi napapansin ko kagabi walang mga taxi tapos yung bago umuwi na may taxi na ulit. Anyway, sila lang bali di ko alam kung bakit wala pang taxi ngayon dito. Baka bawal, no. O kung may taxi man diretso na napasok sa loob. Tapos diretso sa dito ngayon baga update lang, no. Update kalagayan dito sa may vicinity ni Kingdom of Jesus Christ by Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na less tension na ngayon dito, hindi na masyadong maingay, hindi na tensionado yung lugar, although may pa rin siya, no, road blocking pa rin doon sa area na yun. Hindi pa napapasokan ng mga kapulisan ang lugar na yun para dito na area. So kung may mga nakita man tayo mga nakamotor kanina nakapasok, di ko alam baka taga dito lang din yun, mga taga KOJC. So yung mga nakabarikada dito, kagaya kagabi ng mga nakita ho natin ay wala na. Pati yung mga bumbero nila, yung fire trucks, wala na rin. Yung mga sasakyan ng mga membro ng KOJC, wala na, no? Wala tayong makikita. So ibig sabihin, less tension na siya. Humupa na. Pero parang sa may unahan na doon, parang may may ingay pa rin. Tingnan natin. Okay. Parang pa rin, lahat pa rin ng dito. Lalo sa mga kapulisan, parang pa rin sila na ready pa rin sila. Naka-alert. Jollibee, no? Bukas 24. At the service of the Filipino. Kahit pa may tension sa lugar, Jollibee pa rin ang sakalam. Okay, ito yung lugar dito, mga kapulisan, police visibility or yung kailangang presensya dito pa din. Tapos mga tao dito, maaaring mga member ng KOJC. Makiusyuso pa rin tayo sa unahan kung ano meron. Moy lahang sapot. Kulong unta nila? Kasi ito nagbarikada. Nagbarikada sila paana. Patubang sa mua. Patubang. So bot pasabot ang mga nasa sulod sa ilahang giatubangan nila di na makagawas. Kung malukong. Kung malukop na. Malukong ba? Malukong. Malukong. Kasi malukong. Nag-corner nila. I-corner. So munang nagbungkar mi kay. Nagkatag-katag. Oo. Naman nag-ingon nga katag mo kay nasa lay plano mag-trap. Okay, so kami ng mga dili mga member mo tan-aw lang. Ma-appeal mi. Ayun na lang gid mo appeal, sir. Okay. Appeal jud mo sir kay wala naman na siya kabalik member o dili. Okay. So wala na yung mga barricade dito na barricade tsaka yung mga nakaharang ng mga fire trucks ng KOJC kagaya na nakita natin kagabi, pero
andyan pa rin yung presensya ng ating mga KOJC members. Kung napapansin ho yung mga members ho natin, mga members ng KOJC, mga karamihan mga kababaihan, tapos may mga edad. Tapos kung napapansin ho ninyo, para wala silang tulog, nangihina na sila, kawawa naman, ganun talaga, at saka hindi lang naman sila din siguro ang pagod at puyat, maging ang mga kapulisan din. O tingnan natin yung kapulisan, yan sila. Ang kaibahan nga lang ay ang kapulisan is 1,400 pesos pala ang kanilang sahod dito. Sakit ang ginagawa. I don't know kung dahil lang sa special operation to dito, kaya gano'n ang sahod nila. Tapos meron pa silang parang overtime, or basta may extra pa na dagdag sahod na umabot sa 4,000 mahigit ang kanilang sahod pala dito. So nung tinotal ko kanina, sa 30 days, sabihin natin straight silang trabaho, duty, walang tulugan or walang pahinga, walang rest day. So nasa 140,000 pesos ang kanilang magiging sahod a month. So yun ang pinagkaiba. So ang mga kapulisan dito, kahit pagod man sila at puyata, may sahod sila natatanggap. So ito namang mga members of KOJC, puyat lang talaga, tapos trauma. Ayan sila. So inabisuhan ho tayo na maging civilian ka man, ibig ko sabihin na hindi ka man member ng KOJC, maaari ka pa rin matrap. Kasi parang yun daw yung magiging plano. Itatrap daw yung mga members of KOJC. At hindi lang, at kahit nga hindi ka member ng KOJC, basta pag maisama ka sa cornering nila. Kasi sa formation, so ibig sabihin hindi ka na makakalabas. So sabi nung Ali, hiwa-hiwalay daw sila. Katag, hiwa-hiwalay, scattered sila ng mga member, mga KOJC member. Ang purpose ho nun ay nakita ko gabi ang purpose, kasi parang maging sila din ay ginawa rin nilang kung ang mga taga KOJC is hindi sila nagpapapasok, basta hindi nagpapapasok ang KOJC ng iba pang mga tropa ng kapulisan kagabi, kaya medyo tensyonado kagabi. So ngayon parang itatrap daw sila. So ito na yung formation ng mga kapulisan. Tingnan natin yung formation nila. Nakali 30 ang kanilang formation. So ito sila naman dito, parang grupo, hindi na lang ang mga dito ngayon, parang hindi lang KOJC members, may mga ibang mga grupo na rin dito. Gaya nito, OFW are not for sale. Nakit sila. Sama na. Shifting. Kami wag pa'y tulog. Shifting di ay kay wala naman tulog. Plus ta sila sweldo Kaya sweldo 1,400 o niya kung nasa lay overtime 1,400 a day. a day, tapos maabot og kung nasa lay mga overtime pag yun, mga extra payment, maabot almost 5,000 ilang adlaw. Yes. Di ba So ang difference lahat puyat actually, di ba? So ang mga rallyista, mga KOJC member puyat. Same din naman ng mga police. The difference nga lang is may sahod sila. So kayo ng mga supporter or nakikisimpatya sa mga taga KOJC member, for free lang kayo, di ba? Walang may natanggap na sahod. Mga taga KOJC, sila naman ay din, oppressed talaga sila, trauma. Puyat din sila. Grabe mo.
So dito, ang mga andito ngayon nakikita ho natin ay hindi lang mga KOGC members, kundi may mga ano na rin, no? May mga sympathizers na rin, no? Supporters, no? Sympathizers sa mga KOGC members. Sympathizers ba tawag doon? Yung ano, yung nakikisimpatsya, no? Na nakakaramdam sila ng ano, ng awa, pwede, no? Kasi yun na nga, parang ano, oppress yung ano, yung mga taga KOGC ngayon. Kasi ano man po naman, di ba, property ninyo ay iti-take over. Hindi man literal na tinake over na inangkin na nila, pero yung ano pa lang, yung point pa lang na hindi na sila makapasok, no, yung mga members of KOGC na nasa labas, yung mga nasa loob, tapos pag nakalabas daw, hindi na daw allowed na papasok ulit, parang gano'n, no. Tapos yung mga kapulisan is ando na sa ano, sa loob ngayon ng compound, KOGC compound, nagpipenetrate na dahil nga sa sinasagawang ano, search pursuant. Abusadong pulis dahil abusado din ang presidente ng ating bansa. Huwag ninyo guluhin ang Davao City. Make peace, not war. Tunglos yung pamilya. Ilisin yung mahapak. Pamilya ng mahapak. Kami nga nakabalong sa si pastor. Yung sa pamilya. So kanina, mga ano, earlier ago, meron tayong nakita, like mga siguro early as 5 PM, 6 PM, meron tayong nakita ng ano, mga napa-flash nga sa Facebook, no, mga shared post about sa ganap ng Maisog Rally sa Manila, Kamaynilaan. I don't know kung andun yung presensya ng ibang ano, KOGC member. Basta may ano na rin doon, nagrarally na sa Manila. Hindi ko alam kung saan particular area sa Manila. So yung formation ng mga kapulisan natin is letter T. Mas pagalito. So itang area na to dito, parang ito na yung ano, no, parang labas. Kasi yung loob doon, basta hindi na makakapasok ang mga, I mean makakalabas yung mga andon. So trap, parang trapping system daw ang sabi. So yan sila ay hindi na yan sila member ng ano, KOGC. Yan sila ay ano na ibang ano na yan sila grupo. So yun lang muna yung ano natin dito, no? Initial update. Time check ko tayo ulit. It's 7:39 na ng gabi. So initial update ho ito dito sa may Kingdom of Jesus Christ vicinity. So ibig sabihin nun mula doon sa may entrance and exit ng Davao International Airport, Santa Lucia Mall, Jollibee area, tapos ito Diversion Road or CP Garcia Highway. So kung kagabi ay ano lang, mga ososirong mga taga-outsider lang ang andito. Ngayon ay mga ano na talaga, no, mga ibang grupo na, may mga OFW, may ibang mga grupo-grupo na nakikisigaw na rin, no, ng BBM resign at nagpapakita din ng suporta at pakikiramay ba ang tawag doon, basta ano,
nakikipag ano sila, nakikipagkaisa sa sigaw ng mga taga KOJC. Pwede mo pila na lang. Kinsa pa wala nakakaon. Labi na mga worker na ganina pa dire. Dashi, aning na pa dire ganina pa. Ay, pwede. Yun, ano tayo, no? Part 2 sa ano natin dito ngayon. Latest update. Dated today, August 26 pa rin, gabi. So it's 7:45 ng gabi. So tinanong natin yung ano, ganap ko dito. Wow. So may nag-donate na taga JNC. Okay. So umatras na, no? Yung mga ano dito, yung crowd umatras. So ibig sabihin dadagdagan yung ano siguro tropa ng mga kapulisan. So di ko alam kung sila yan ano, mga members of KOJC or di ko alam, no. Basta ano lang, pakita ko na sa inyo yung ganap dito sa lugar. Kita paano meron akong may hatid sa inyo na exclusive video, exclusive footage and coverage sa lugar. No filter, no cuts, no edits. So nag-atrasa ng mga tao dito. So trap na daw, no? Atras na daw, ato na. Kita trap daw. Abusadong pulis dahil abusado din ang presidente at ating bansa, ng ating bansa. Okay. Libre car, libre. Oh, sige. Sige, napakatag ko sa uban na. Yung mga estudyante, manggot mi ba? Hindi mo pwede nag-eskwela. Okay. Ay, so, dili na functional. Wala na. Online classes na lang. Okay, at least padayon day gapon. Oo, syempre, dili kita. Mo gani, no? Pero ka na lang yun. Mas nindot yun kung face to face. So, College of Law sila, ma'am. So, Jose Maria College. So, pagkakaalam ko, kasi meron akong mga kapitbahay, no? Mga matatalino, mga scholars. Dito nag-aaral sila sa JNC. So, ano sila sa scholars, no? So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga estudyante dito sa JMC is member ng ano, KOJC. Excuse me, kayo yung Tagalo? Anong pangalan nyo? Sige, nice to meet you. Thank you sa donation. Palutaw na nila, ilang kasulyon. Mag-ibang senaryo. Para palagi o makaluluo. So, ibig sabihin talaga na, hindi ibig sabihin na JMC nag-aaral is ano, member. Of course. Kasi marami makapitbahay din ng mga scholars dito, mga matatalino. Kasi yun ang problema kasi may mga narinig kami 1,000 scholars. Lalo na kami affected din kami kasi sa College of Law kami. Mga college of law pa yun. Kasi mga teachers din kami ng JMC. Grabe na po bukas na yung pasukan, di ba? So kanina wala sa lahat. Even mga parents din. Para matrack nila. So ay sila sa grupo ninyo. Parang ano naman, may nag-take over, may mga pulis na sa loob. Ay, ang dami nila sa loob. Kaya nga, no. Kasi kagabi, pansin ko kagabi, parang ano eh, may mga flashlights yata, pansin ko kagabi. Third day na nila ng pag-occupy sa loob. Ang dami nila. Ginagawa nila, in-provoke nila ang mga workers. Ginagalit. Para magalit, meron silang nasuan ng tuwa na So wala na fully occupied na talaga. fully occupied. Pero may mga worker pa. Pwede ko kayo picture. So yun, no, affected nga. Ito, for example, itong Waxis, drive-thru, itong ano nila, yung tindahan. So for sure, ang mga natatrabaho din dyan, mga scholars. Pero ngayon, wala silang trabaho, no? Kasi nga,
ano sila, parang ano sila, stop operation. So walang trabaho, walang income ang mga empleyado. Tapos yun lang. Ang mga kakain siguro walang problema kasi mayroon naman Jollibee, mayroon mga ibang choices. Pero yung mga nakasalala yung kailangan income sa pagtatrabaho dyan, so sila yung walang choice, walang option. So ito naman mga estudyante, so sila College of Law. Yan. Mga estudyante, tapos may mga ano din mga teachers. Tapos 1,000 scholars para to dito. Binubuo. I mean, meron silang consist of 1,000 scholars. Ito nga GMC. So as I've said nga meron nga tayong kapitbahay talaga kakilala na mga siya, academic achievers, excellence, mga achievers So dito nag-aaral sila, full scholars. And yun, naging sila successful. So mga estudyante, parents, estudyante ng GMC, parents ng mga estudyante ng GMC at mga empleyado ng GMC, andito sila ngayon sa labas at papakita ng kanilang suporta, simpatsya sa mga taga KOJC members. At isa rin talaga sila sa naapektuhan sa ganitong senaryo dito sa ganitong event. So yun na nga tapos may mga MAESO group, may mga OFW group. Basta ulitin ko, kung kagabi rito is mga osyosero lang kagaya ko, tsaka KOJC members, ngayon ay nadadagdagan na talaga ng grupo. Ayaw na, kahit Kirgason na punta na. Taro na kayo na sila. So kanina meron tayong nabasang article kanina sa nag-flash sa Facebook lang din. Di ko alam kung kanino, basta random lang na mga shared post na yung bunker daw ng compound, somewhere sa compound is pasasabugin daw nila tawag nito senatore kaya para daw parang pinaniniwalaan nilang daw nakatago si Pastor Apollo Kibuloy. So sabi si Torion ba yun, yung abogado ni KOJC lawyer ba yun siya, or abogado talaga siya ni Pastor Apollo Kibuloy, na sabi niya wag namang gawin yun. So, kasi maaring parang yun damage damage to property. 10 million na reward money. So mukhang kulang yata yun pambayad nila, just in case na sila ay makasuhan ng taga KOJC pagkatapos itong event na to. Siyempre hahabulin talaga itong mga kapulisan na sumisira sa kailang mga properties. Kasi di ba ang sabi kasi search warrant lang, search ganun, pero wala daw pa yata sa usapan na manira sirain ang mga properties. Ano sa tingin nyo? Tama ba yun? Yung aking mga sinasabi dito? O kulang din sa aking mga nababasa. Tapos kanina naman meron tayong nabasa din naman na yun, ganun din random shared post lang din sa Facebook na si DILG Secretary Abalos ay sinabi niya na wala daw parang hindi daw utos or walang kinalaman ang palasyo tsaka sila sa nangyayari dito sa KOJC compound. Kumbaga yun daw ay parang initiative daw sa mga kapulisan or PNP department or PNP sa hanay ng kapulisan. So ibig sabihin nun parang sila parang hugas kamay kung intindihin natin, parang hugas kamay, wala silang kinalaman, parang hindi nanggagaling sa kanilang mandate or mandato sa mga ginagawa ng mga kapulisan dito sa KOJC compound. So ibig sabihin kung maaaring pag once na kakasuhan itong mga kapulisan dito, kasuhan ng KOJC, so hayaan, kumbaga parang magiging laban nila yun personal, wala nang kasi hindi sila back up by
Malacanang Palace and even sa DILG Secretary. Yun yung ano, pagkaka-interpret ko sa sinabi ni DILG Secretary Abalos kanina. Ari na Miss Gawas mga tulong. Malimpay mo nga na Miss Gawas magpuyo ron. Wa mi kaon. Wa pa mi tulugan balay. Kunya maglakot ba mo sa mga kamo dire? Kamo ba yung nagpasulod sa mga dire? Pa gana masuko. Nag-approve ba ya mo? Kamusulod na dire para mutan namin sa mga igsoon diya. Ngayong ipambunalan kung nangamatay na ba nila sa sulod. Yung ang ipangkirgas. Nga karon kulungon mi ninyo. Isa man ay na. Lang ikitan rap ninyo na. Wala pa mi dalang bulan. Ang utana mi ganina asa man tutok. Nga karon namin dire kulungon mi ninyo. So yung formation nila ng paatras sila ng paatras yung mga kapulisan. So okay, another space na naman ang naharangan na. So palaki ng palaki yung ano no, yung space dito sa area na makokontrol na nila. Ibig ko sabihin parang ano, kontrolado or ibig sabihin parang ano, nagiging territory na nila. So kung napasin niyo dito, di ba maraming tao dito kanina. Ngayon wala na, paatras na nila, paatras ang mga civilian. So hanap lang tayo dito ng ano no, ng possible na KOGC member na pwede nating mapagtanungan talaga ng pinaka legit no na information na maibigay sa atin kung ilan ba talaga ang member ng KOGC na nakatira dito sa loob. Kasi ano, okay na pala 3,000 para katao ang mga administrators, mga nagtatrabaho dito sa loob ng ano, KOGC compound. So 3,000. So ganun lang sila kakunti. Tapos ang mga kapulisan naman ay 2,000 no? So parang ang ano dito, ang feud or yung ano yung parang tension between 2,000 policemen and 3,000 administrators sa KOGC compound or KOGC members. Tapos syempre ang mga itong mga police natin, kapulisan, ano yan sila, well trained, di ba? Kasi ano sila well trained. Tapos yung mga taga ano naman, mga taga loob, mga administrator, mga matatanda, babae. So wala, ano sila, no match. Kung palakasan lang, pwersahan lang. Ayan na, so roadblock na talaga no. Paatras sa sila na paatras. Ito yung nangyayari po ngayon. So ito rin na to mga ano no, mga estudyante, mga kadalasan dito is mga law students. So ito yung eskwelahan nila, Jose Maria College. Tapos ano siya? Hindi na yan pwedeng walang magiging pasok diyan. Hindi na sila face to face no classes kasi nga ano na siya or na-invade na. Tama ba yung term ko? So correct me if I'm wrong ha. So na-invade na. Yan na lang gagamitin kong term. Na-invade na ng mga kapulisan ang area no, ang gusali ng GMC. Which is ang GMC is hindi naman yan talaga ano yan kumbaga private institution siya. Yan ang eskwelahan, college, university. So ito mga dito, mga ano to dito, mga estudyante.
So, you know, meron tayo nakausap dito na KOJC member. Ang tawag, okay, for the contest or trivia or for information no, sa mga nanonood nito na hindi alam about ano ba ang KOJC. Kasi sabi kasi nila kulto, no? Hindi naman kulto talaga. Hindi ko na itanong pala si ma'am kung kulto ba ang KOJC. Sige, tanong na natin. Okay, so ngayon, okay na no, nakausap natin si ma'am ulit yun. So sa mga nasasabi na kulto ang KOJC, hindi ho siya kulto. Kasi yun na nga, ang pagkakaalam ko ang kulto is yung kay Senyor Aguila, tsaka yung kay Robin Ecleo. Yun yung pagkakaalam ko na kulto. So let me know in the comment box kung maniwala ba kayo or agree ba kayo dun sa sinabi kong kulto ang Robin Ecleo or tsaka yung kay Senyor Aguila. Pero itong Kingdom of Jesus Christ ay hindi ho sila kulto. So sabi nga ni ma'am, ang Kingdom of Jesus Christ, ang turo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila is yan yung turo din ni Jesus Christ na pagmamahal, pag-ibig sa kapwa, respeto, at yun na nga. Basta kung ano yung turo ni Jesus Christ, di ba? Sa humanity, sa kamunduhan. Kung binato ka ng tinapay, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So ibig sabihin nun, kabutihan no sa kapwa. Ang kanilang turo. Kapayapaan. Kagabi, mapaprove ko yan, ma-atis ko yun na consistent yung sinabi ni ma'am na kapayapaan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo na ng tinapay. Kasi kagabi, di ba, kahit pasabihin natin ng mga kapulisan, yung iba ay nagiging marahas, no? Yung iba. Pero, nakita ko kagabi, nakaka-touch kasi binibigyan ng KOJC members ang mga kapulisan ng mga pagkain. Hindi sila nagbigay ng paghaw sa inyo. Kami mga mga ordinaryong tao, kami ang nagbabayad sa inyo, nagpaghaw sa inyo. Bakit kami inyong inabuso? Ang abusuin nato, kanang mga kaluhan, Pinoy kapo at parutan. No to religious persecution. So, yun, no? Bali, ang KOJC is hindi kulto. KOJC is no cult. So, ang turo ng kanilang pastor ay pagmamahal sa kapwa, respeto, kapayapaan. Love the enemies. So sabi nga ni ma'am kanina, si ma'am is parang senior siya, no? May edad na siya or ba tawag? Basta may senior. Basta ang tawag sa mga okay, balikan natin yung trivia. Ang mga nakatira sa ito palang compound ni KOJC. Ay siya, community pala talaga siya. Hindi siya yung simbahan lang, no? Hindi siya templo lang, kundi ito talaga ay community, mga bahay, may pamilya, tahanan ng mga pamilya. So, ibig sabihin, kompleto may asawa, may nanay, may tatay, may mga anak, may mga kabataan. So ang tawag sa mga taong nasa loob ay mga worshiper slash tawag na kalimutan ko tuloy. Wait lang workers, o parang gano'n, no? So full-time workers, full-time worshippers, parang dyan sila sa loob nakatira. Sa buong buhay nila. So ibig sabihin, kapag i-invade sila ng mga kapulisan, palayasin sila at paalisin. So hindi nila ma-imagine kung anong mangyayari, saan sila matutulog, wala silang uwian, wala silang bahay. Kasi ang KOJC compound is yun na nga, ulitin natin, hindi lang ho pala siya worship area, hindi lang siya templo or simbahan, kundi siya talaga ay community, no? Ibig sabihin pamilya, diyan nakatira lahat. So wala silang matatakbuhan, matutulugan, masisilungan. Sa mga nasasabing kulto, hindi sila kulto. Kasi ang turo nila ay, ayan na nga, turo din ni Jesus Christ. Siyang tinuro din ni Pastor Apollo Kibuloy.
So yung mga nagsisigaw dito sa labas ngayon ay ano, hindi lang sila ano ha, hindi na sila pure na mga, hindi na to lahat ay KOJC members, mga sympathizers lang to dito, mga taga outside no, mga non-members. Huwag niyo pumamalaki na malakas pa kayo at bata pa. Tandaan ninyo ang simeteryo. Walay dinidiscriminate ang simeteryo. Pinagamatandaan. Tandaan ninyo yan. Sabi, nakita ninyo ang simeteryo para sa mga matanda. Tama yung ginagawa ninyo. Karoon mo bula na mga nani. Wala mo'y kwento rin. Nabulis mo lang. Emergency medicine. Okay. Dili kasulod. Okay. Rescuer mo. Kasi ka na si Kuya nagdalag ano, medicine kit mo lang ano, sa ano sila, ambulance ilang dala. Okay. Kasi mo ambulance yan, dili kasulod. Okay. Grabe na gid kayawa ang mga niap ang sumuko sa naman eh. May kapakumutan yung mga naong ba? So you know, itong ano dito ganap ay merong ano, taga emergency. Kapasok sila yan ambulance. So, ibig sabihin merong ano doon, merong nangailangan ng ano, emergency response sa loob. Kaso nga lang itong ano ng bidik ay hindi makakapasok no. Not allowed to enter. Pinalabas sa ibang media, iba po yung pinalabas sa ibang media, bias po, lalo na yung Gmail. Nagagawa naman ako. So yun na nga sabi ni ma'am kanina, no, ulitin, balikan natin si ma'am na yun na nga, parang harmless naman talagang mga taga KOJC, walang armas, walang baril, hindi marunong mga rate, basta wala silang ano, wala silang trained paano magkaroon ng ano, paano i-defense ang sarili no, wala silang self-defense, hindi sila marunong mga martial arts, hindi sila, wala silang mga weapon, wala silang mga baril, ano, dasalan talaga. Tapos yung kaya mga ano, yung mga oppressor na kung tawagin, so yung mga kapulisan, may ano sila, may mga shield. Full battle gears ang mga kapulisan laban sa mga full-time workers, worshippers ng KOJC compound na mga babae, bata, matatanda, karamihan. So, di makapasok ang ano, ambulance. So, okay lang ang ambulance hindi makapasok as long as makapasok din ang medic sana, pero hindi sila makapasok. SPNC pala. Yan o, SPNC, Southern Philippines Medical Center. Yan, di makapasok ang mga medics. Nine 911. Ano na petsa na. Yung pasyente doon sa loob wala na. Naghihingalo na yun. Tapos ang tagal-tagal nila pinasok. Emergency na nga. Tora dito guys, ayan mo, nagmakausap, nanghangyo. Makiusap yung doon sa loob.
Ayan. Kung kita mo, nang mag-iusap yun, napapasok na sila. Ito pala yung senaryo na hindi natin makikita sa mainstream media. Oo. Hindi ko alam kung may papakita sa mainstream media na may naghihingalo sa loob. Tapos yung mga medics coming from Southern SPMC, no? Southern Philippines Medical Center. Hindi makakapasok. Okay lang yung ambulansya, okay na yun, no? Okay lang yun na di makapasok ang ambulansya, pero sana ang mga medics. May doon ma'am sa loob? May mga marami kasing treat sa loob. So ito, maaaring hindi ito ipapalabas sa mainstream media. Kasi napadaw ko kanina, may 5 pulis doon na nasugatan. So iwan ko lang yung mga members na yun na namatay. Walang pulis na sugatan. Meron nakita kanina sa GMA. Anyway, so yun na nga, itong senaryo na to dito, maaaring hindi ito ipapalabas sa mga mainstream media. Alam mo kanina po, huli ako dito. Kaya nga, sugatan din mga pulis. Hindi man lumalaban ng mga hindi totoo. Tunay. Hindi lumalaban ng mga tao. Sila ang nanakit. Taga na pala sa SPNC. Ano? SPNC. Ano? Ito si Sir, SPNC yung Taga sa SPMC. yun di sila pinapapasok. So wala, mamatay na yung nasa loob. Kapasok pa lang yung kasama. Buti naman, buti naman pala. Wala kayong pagpapagpunan ng mga high risk nyo. Kami mga lumay dito. Patamayong. Yan. Papunta na daw sila doon. Balik kayo yung ma'am galing sa loob, tapos nung nakalabas na, hindi na pwede pumasok ulit. Magulang sa bata. Yun, no? So may mga sila, may mga dito, mga nag-aantay, no? O ibig sabihin parang gustong kumustahin ang mga anak nila, mga kapatid, mga kamag-anakan, no? sa loob ng compound. Pero yun, wala silang update, wala silang balita kung kumusta na yung mga kamag-anakan nilang naiwan sa loob. Kasi nga hindi na nga sila allowed pumasok. Kasi nga sabi nila itong compound ng QOGC ay occupied, ay ibig ko sabihin parang na-invade na, no? Parang pinasok na. Tinake over na ng parang tama ba yung term na take over? Invade na lang siguro, pinasok gano'n, no? Pinasok na ng may mga doon na natutulog, nagpapahinga. Tsaka meron kong narinig kanina na may naghahasa daw sa loob. Dalawa. Narinig, iwan ko lang kung napansin nyo kanina sa ating video. Kasi alam niyo naman, random lang yung natin kanina, walang basta tuloy-tuloy lang ang ating camera rolls. Camera roll. Wala kayong justisya. Wala kayong batas. So halo-halo yung mga tao rito. Yung iba mga residente lang din dito sa lugar, malapit. Nakikiosyoso na lang, nagmamasid. Mga naka-short bahay, gaya sa atin, naka-short lang tayo, naka-chinilas. Nayasyoso, no? Nakikimasid. So time check ulit tayo dito. It's 8:23 ng gabi. So atras pa tayo dito. So siyempre may mga civilian, no? Pag I assume ito yung mga lang din talaga, no? Mga outsiders, non-members. Lungsod ng Davao, ambulance, 911 emergency. So, ito ating pangkasalukuyang ganap sa vicinity ng Kingdom of Jesus Christ compound.
Hindi na tayo makakapunta doon sa may tulay kasi nga ano na, naka-block na. Kung makapasok man tayo doon, hindi na tayo makalabas. Siyempre. So ito yung exit ng Davao International Airport. So naka-lock. Pero doon sa kabila naman, gumana pa naman, ibig sabihin na open. So parang naging na siya, two-way. Exit and entrance na yung area doon sa kabila. Ambulance 911. So ito yung pinaka safe place, no, na maaaring hindi ka matrap or maipit sa gulo kung mangyari magagalo. Yun okay na tayo dito. So sana ay nakapaghatid ako sa inyo, no, ng exclusive and raw footage sa kaganapan dito sa Kingdom of Jesus Christ area. Okay, paalam na ho tayo and ingat. May drone na. So malamang sa yan, PNP. Kasi di ka naman pwede magpalipad ng drone dito kapag ka, ordinary citizen kasi malapit sa airport. So yan ay kumbaga tawag nito, permitted, no, by CAAP. Asan na yun? Wala. Anyway, so yun, thank you for watching. Ano masasabi nyo dito sa mga nagiging natin content and topics. So yun nga, bago natin tulisanin ang lugar kung saan date retention pa rin to dito sa KOJC vicinity or Kingdom of Jesus Christ compound area and vicinity. So aalis ako tayo dito pero meron akong mga kinuhang mga mahalagang impormasyon, no? So shout out sa mga taga probinsya na papasok ng Davao City and mga taga Davao City na lalabas ng Davao City papunta sa kanilang mga probinsya. So tinanong ko ang isa sa mga pulis ho dito kung hanggang kailan ho to dito ila-lockdown itong highway, which is mahalaga ho yun na information gawa nung syempre, di ba, may flight ho kayo, meron kayong sariling business, no, kumbaga meron kayong sariling pinagkakabalan sa buhay, no. So maaring madadamay ho talaga kayo at maapektuhan ho kayo sa dito senaryo, no, sa insidente. So sabi nung mamang pulis ay ito daw, lockdown daw to dito, sarado daw to yung area na to dito hanggat hindi pa daw andito pa daw, ito pa yung ganap dito. Ibig sabihin hindi pa nahuhuli si Pastor Apollo Kibuloy. Yun, no, yun ang pagkasabi niya kanina. So ibig sabihin, so hindi ko alam kung anong magiging natin na mga netizens, no, kung anong magiging natin dito, komento, anong magiging stand ho natin dito. Dapat ba natin ipanawagan na sumuko na si Pastor Apollo Kibuloy, which is napaka-unfair din naman sa part ni Pastor Apollo Kibuloy and sa part ng mga membro ni Pastor Apollo Kibuloy, no. Kasi yun nga, sabi nga nila is allegations pa lang. Sabi sa Wikipedia talaga, no, hanapin nyo ho dyan Pastor Apollo Kibuloy controversies. So ho sila nag-start yung kaso 2014, tapos dismissed, tapos yun nabuhay ulit, no, dahil nga meron sila nakitang probable cause sa allegation. Kaya naging rason ho yun
Kaya nagbaba no ng warrant of arrest ang korte. Anyway, so yun na nga, bali alis tayo dito. Yun na po yung ano natin pinakamahalaga information kung hanggang kailan ba to ganito sarado ang highway na to dito. Mahalaga to kasi ito yung pinaka-main thoroughfare talaga. Ito yung parang ano natin daluyan, no? Ito yung daanan no ng mga papuntang ano northeastern part of the Philippines. Papuntang Caraga region, papuntang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Caraga region, yun, papuntang Samar Leyte, and Bicol region, Quezon province hanggang sa Mega Manila. Muna, Laguna hanggang sa Metro Manila. Okay, so yun lang. Bali, sa mga lilipad, gamit ang ating paliparan dito sa Davao Airport coming from different provinces. Yan nga, from northeastern part of the of the Mindanao or Philippines, kasi hindi kasama ang Soc-Sargent, hindi apektado. Kasi hanggang ikunan lang naman yung ano ninyo, yung inyong mga bus. Hindi ho dadaan dito yung ano mga buses ho ninyo. So ang makakadaan lang ho dito talaga na apektado is yung ano, yun ang northeastern part of the Philippines. So ulitin ko, that's Davao del Norte, Oriental de Oro, Caraga region, Samar Leyte, Bicol region, Quezon province, Laguna, and of course Metro Manila. So hanggat hindi pa daw hindi pa to makukuha si Pastor Apollo Kibuloy ng mga kapulisan, so may chance in the possibility talaga na hindi ito mabago ang senaryo dito. So lockdown pa rin, ibig sabihin na sarado pa rin. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman talaga din ganun ka sobrang pahirap no yung magiging dadanasin ho ninyo, just in case na mayroon talaga kayong flight. For example, kagaya kanina na may mga tao na may flight sila ngayon. So kahit pa may mga pulis, pwede pa rin naman silang dumaan doon sa may LPO. Sa mga pamilyar LPO. So ano lang yan, estimated ko lang mula dito sa kinatatayuan ho natin, Jose Maria College, tapos sa LPO or Lyceum of the Philippines University, nasa mga 500 meter away lang naman. Mas malayo pa ngayon ang 500 meter, pero syempre ayoko kayong i-sugarcoat no or i-false hope. So bigyan ko na kayo ng ng medyo mas mas malayo pa na distance. So 500 meters. So kung kaya nyong makasurvive maglakad kasama ang inyong dala-dala ang inyong mga malita sa ganong kalayo, so okay na kayo dumaan dito. Ibig sabihin pwede kayong magpa-drop ng taxi dyan sa may LPO area. Tapos lakad na lang dito, pasok. Ang mga kapulisan naman ay kino-consider naman nila yung mga mga civilian, yung mga wala namang kinalaman sa issue. So pwede pa kayong makadaan dito. Yun nga lang, maglalakad na lang kayo dito hanggang sa makarating kayo sa airport area. And ganun din, no? Vice versa. For example, sa mga taga Davao or mga taga Davao, sabihin natin na taga Landmark 3, mga taga Panakan Relocation, pwede na kayong dito. Pagkalapag ninyo ng eroplano, pwede na kayong maglakad. Yan, tatawid kayo dyan. Yan mga tao. Sa ingon mo, grabe. Sa tingin mo. Sa tingin mo nga, grabe, abi ni Mog. Bila ko lang ulit sila ba? Wala. Mga pulis. Kung gipangutada ang pulis, mga pulis dira, ingon sila nga mintras daw kuan, mintras pinanagyapon ang senaryo kanang napasaligay pangita, mintras dili pa makuha si Pastor Apollo Kibuloy or di kaya hangtod nga dili sila i-pull out sa ilahang mga head. Ilang head si Marbil, di ba? Siyempre, maura man ay makapaandang ko. Ingon si Marbil nga kuan. Ato si si Marbil man pinaka PNP chief. Si Tori ko naman, si Tori gyapon. Siya ang ang regional karon, regional director, pero naman gyapon siya mas boss pag yun, di ba? Marbil. Si Marbil. So nga to nga mintras wala pa order sa ilang boss, big boss. So kisa bang big boss mo dito si DILG Secretary Abalos. Si BBM nga bisakan pagka nang niingon na sila nga kuan, wala sila labot daw sa gipangbuhat sa pulis diri karon kumbaga initiative sa mga kapulisan. Oo, so sabot daw na mag-desisyon daw ba? Decision initiative ni kuan Abalos ni kuan ni Marbil. So sabot walay labot daw ang Malacanang. Og sila na taga DILG mamutaong pagkasabot dun sa gi-post ganina ni kuan DILG Secretary Abalos. Wala Amerikano dire. Wala man no. Himolog ito ang ipangutara kung hanutod kanos nga ba sarado ang lugar. Mabisa pag gamay lang ang portion nga gisarado. Dili siya passable sa mga ruta pa probinsya. Kaya may klase ba? Kuan ang taga Jose Maria College wala gyud sila klase sa face to face, nasa lay online. Mao gani nga karon ay mga na mga parents, mga estudyante, mga teachers o mga
mga estudyante no, kadaghanan da mga estudyante karon ano nag-apil-apil og kanang kuan. Nag-express sa ilahang kuan disappointment. Mga low students. Oh, nailo. Ano din siya? Law school po di ay, no? Yan nasa 1,000 scholars dira. Ano no? Grabe na sa ano, napag-graduate na diya ang eskwelahan. Scholar. Basta man taagi dong. So, moro tong ano, tubag nila. Hangtod at ano, ang iyang giingon ako ngita nga hangtod kanos as si Pastor Apollo Kibuloy nga madakpan, mo surrender. Wala siyang tingog ang police. So, possibly dili po sila pwede moingon kay what if bisag dili madakpan si ano, di ba? Si Kibuloy, pastor. Kadto na kurang dito mga puro pulis. Taga-asa man to. Ano sila mix na mga taga Davao, na mga taga Davao Oriental, taga Davao Region, na mga taga Luzon. Mix na. Actually ang ano ang matod pa kato ko mga napangutan ang pulis gyapon. Siyempre pulis mangita mga tana kay sila magidang ano reliable source kay di man ta pwede mga tana sa unsa sitwasyon sa mga pulis, di ba? Nga atong pangtanong nga natambay pod skili, di ba? Eh mali pa lang ila itubag, di ba? So pulis yung pangtana. So ana sila nga